Nako po, grabe po ito mga kababayan. Pakinggan po ninyo ang naging banat ni Prof. Malo dito po sa mga senator judges na walang modo, walang respeto, mga bastos mga kababayan. Tinawag po ni Prof. Malo na mga stupid senator judges mga kababayan. Lalo na po itong si Rapi Tulfo na talagang nangunguna sa kabastusan mga kababayan. O ito, pakinggan po ninyo ang naging banat ni Prof. Malo mga kababayan at mamaya idadagdag ko rin itong estupidong nasa prosecution mga kababayan. O, may banat din po itong si Attorney Mike Operario kay Attorney Ligutan mga kababayan at mas matindi ito. O, ito pakinggan po muna natin mga kababayan. Ng depensa, Professor. Ano Tama yan, no? Tama yan. Kasasalansan mo sa mga kung ano-ano batikos na palabas tanong ng mga senator judges. Makikita mo na hindi nila fully understood kung ano ang setup sa OBP. Or talagang ayaw nilang intindihin. Alam mo, ang isang prinsipyo na alam ng lahat ng politiko at lahat ng ungkulan sa gobyerno ay yung prinsipyo ng need to know. Hindi mo lahat sinasabi kung ano lang yung tungkulin, yun lang ang gagawin mo. Ay Miss Gina Acosta, karado doon. Ang sabi niya, disbursement. Naglalabas ng pera. Nakakatawa nga ito, may nagtanong pa kailan mo nalaman i-cash? Ang sabi niya, kung hindi ko i-cash, paano ko maibibigay? So si Gina Acosta is a perfect response to senator judges who are stupid. Nako po. Okay? Dahil simple lang ang katungkulan niya. Pero tinatanong siya ng tinatanong ng mga bagay-bagay na wala sa katungkulan niya. No. Ganon din si Asek Lemuel Ortonio. Oo, Deputy Chief of Staff siya. Pero hindi ibig sabihin kung Deputy Chief of Staff ka, alam mo lahat. Diba? So yung prinsipyo ng need to know o compartmentalized decision-making, alam yan ng lahat na pumasok sa politika o nagtrabaho sa gobyerno. Kasi sa decision-making process, iilan lang talaga ang nag-i-input sa decision-maker. May kanya-kanya tayong role. Pag you go beyond that, you are going beyond your pay grade. So hindi ko maintindihan dun sa ibang mga senador na nagko-conclude na ang tatanga, ang bobobo ng mga witness o yung sinasabing loyalist ka kasi. Those are uncalled for remarks coming from senator judges. Stupid. But they have said that, and in a certain degree, naging maluang si presiding officer. Yun lang. Ngayon, tingnan natin, susunod ba yung mga yan? Kasi kaya hindi nakikita ng taong bayan yung talagang facts at saka law dahil naguguluhan na ng spin at propaganda. So, balik lang ho tayo dun sa ano ba ang sinabi? Ano ang kanyang role? No? At ang isang bagay ko pang gustong i-emphasize, yung joint circular ay isang guideline. Hindi siya batas. Kaya nga ang challenge ko sa mga senador, isa batas niyo yung joint circular nang klumaro ang paggamit sa confidential and intelligence fund. Kasi hanggat hindi yan nagiging batas, subject to interpretation. At wala yung penal clause. So hindi ko maintindihan bakit
ganun na lamang ang paghanap nila ng violation sa isang guideline na kailangan lamang sundin para lang makita na liquidate ba ng maayos. Hindi ko sinasabing na liquidate ng maayos. Lumalabas sa presentasyon, may mga problema procedurally. Pero in terms of pinulsa ba ang pera? Hindi. May assassin ba? May kontrata ba? Wala. Bakit yung mga witnesses na magpapatibay sana yung konteksto pat ganon ang desisyon ni Vice Presidente, ayaw nilang tawagin. Una, ililista, Attorney Lopez, biglang babawiin. Si Attorney Lopez ang makapagbibigay ng konteksto sa outburst ni Vice Presidente. Si Colonel La Chica ang makakapagbigay ng evidence. Ayaw. Yung pera ba, binulsa o nakarating? Bakit may alias? At again, I'm warning the senator judges, once you pierce the veil of confidentiality, the whole national security structure will shake. Kasi gawin yung modelo si Vice Presidente na alsin na natin ang alias that goes against the national security tenet on using aliases. So medyo problematic itong pinapasukan ng prosecution. Oh, yan mga kababayan. Ayaw po kasi nilang ipatawag si Colonel La Chica mga kababayan kasi matatapos na ang impeachment kapag nag-witness itong si Colonel La Chica mga kababayan. Diba? Ayaw mo nilang mabilis matapos kasi yung layunin po nila, yung propaganda po nila na siraan itong si BP Sara ay matutuldukan mga kababayan. Kaya unti-untiin muna nila ng kanilang ginagawang paninira mga kababayan. Kaya itong mga estupidong mga senator judges mga kababayan na halata naman po talaga na kakampi po sila sa prosecution. O di ba? Pati sila ay talagang ginigisa po nila ng matindi itong mga witness mga kababayan, lalo na po itong mga hostile witness na talagang binabastos at talagang winawalang hiya mga kababayan. Rapitol po, napaka-estupido mong tao. Walang mudo, walang respeto. Kung meron pang mas malala sa stupido, ikaw na yun, Rapitol po. Ganun ka. Sinusuka ka na ng taong bayan. Wala na pong naniniwala sa inyo. Ang katunayan yan, itong magkapatid na tulpo mga kababayan, ay yung mga Facebook account po nila, naka-off na po yung mga comment section mga kababayan. Hindi po nila kayang tanggapin ang mga pambabatikos at mga mura ng taong bayan sa kanila. Marami po ang galit. Alam po nila mga kababayan. Kaya pati yung mga reaksyon sa kanilang mga post ay sila lang po ang nakakakita. Pasyalan nyo, puntahan nyo, bisitahin nyo mga kababayan ang mga Facebook account ng Tulfo Brothers mga kababayan. Wala po talagang bayag. Si Erwin Tulfo wala. Hindi ka makakapag-comment. Si Rapi Tulfo, merong comment. Pag patungkol na sa trabaho, wala na. Tapos, maraming galit. Maraming funny reaction. Ganun po ang katotohanan mga kababayan. Kaya itong mga duwag ng mga senator judges, kasama na dyan, ibilang po ninyo itong si Ping Lacson na nag-off na rin ng ganyang comment section mga kababayan. Sila po ay tapang-tapangan lang po talaga at walang may bubuga. Ganun po sila. Ito pa, pakinggan po ninyo ang isa pang matuturing po natin na stupido rin mga kababayan na kasama sa prosecution. Itong si Atty. Ligutan mga kababayan. May banat po si Atty. Mike Operario sa kahambugan ng abogadong ito mga kababayan. Ito pakinggan po natin ang matinding banat ni Mike Operario mga kababayan. Ito po yung video mga kababayan. I know a thing or two
about humility. Wow. The defense cannot lecture me on humility. If there's somebody who needs to be reminded about humility, Hambog. it's them, the defense. Napakahambog. Ang humility o kababaan ng loob ay isang kakaibang katangian sapagkat ito ay nawawala kapag naisip mo na ikaw ay meron ito. Yun. Humility is such a strange virtue that it disappears the moment you realize that you have it. Kaya po, walang tao na tunay na mababa ang loob ang nagsasabi na, ako ay humble. Yun. Ako ay mababa ang aking kalooban. When it comes to humility, I am number one. Yan po ay isang Pansariling malaking kapurihan. kabalintunaan. Kabalintula. Kapag ang isang tao ay nagpapakilala na siya ay humble. Sapagkat the moment na sinabi mo na humble ka, nagyayabang ka na. Hambog ka. O di ba? Strange. Strange. Weird. But it is what it is. Kaya tayong lahat, huwag basta daldal ng daldal. Tayo ay magmasid, makialam, mag-aral. Nako po. Kasi mahirap po talaga makialam ng taong walang alam. Nako po. God bless you. God bless us all. Yan, supalpal ang kahambugan itong si Atty. Ligutan, mga kababayan. Hindi ka pwedeng magpuri sa iyong sarili. Sa pansariling kapurihan ang naging pahayag ng abogadong ito. O, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin ako ay tunay na lalaki. Macho ako. Hindi ako bakla. O. Tapos, nakikita ng tao na pula yung mga labi mo. O, di ba? Isa yung malaking balintunaan, mga kababayan. O. Kaya, next time, hayaan mo naman ng tao ang magsasabi na ikaw ay humble. O. Ikaw ay mabait. Ikaw ay tunay na lalaki. Pero kapag ikaw na ang nagsasabi ng ganyan, wala na yan. Kahambugan na yan, Atty. Ligutan. Yan po, mga kababayan, ang aking maisishare po sa inyo ngayon. Itong mga pulpul at mga estupidong senator judges na talagang dagdag problema sa bayan. Alam niyo na kung sino ang mga yan. Paki-comment sa iba, ang magkapatid na tuplok, mga kababayan, at yung iba pa pong mga senator judges na talagang ginigisa po nila yung mga hostile witness, mga kababayan. Talagang hinahanapan po nila ng butas, paulit-ulit yung tanong para magkamali, mga kababayan. Alam na po ninyo kung sino yan, mga kababayan.